raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah
The moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You were close like no other. I know you as a father, I've known you as a friend, for I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. When my life lay down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. And we will sing of the goodness of God.
Mayong buntag sa tanan, mga anak sa Ginoo. Nalaygon ang Ginoo niini nga kabuntagon nga siya ang Ginoo nga maoy naga uban ka nato, nagaprotektar ka nato, taliwala sa mga kasinatian, bisan pa man sa atong mga kaigsuunan, labi na niini nga COVID-19. Ba't nagapasalamat kita sa atong buhi nga Dios nga siya ang atong buhi nga Dios nga gamhanan sa tanan, nga maoy nagakomportar ka nato ug maoy uban ka nato sa pagpadayon ngadto sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Niini nga kabuntagon mga kaigsuunan, nagapasalamat ako sa Ginoo niini nga oportunidad nga makashare kaniyo sa pulong sa Ginoo. Nga bisan pa man nga siya gyud ang atong Ginoo nga mao'y mag-aable sa atong mga unahona sa atong mga kasing-kasing niini nga kabuntagon sa pagpamati sa iyang mga pulong. Ang topiko nga akong pagkadalo niini nga kabuntagon, pagkamakanunayon. Sa in English pa mga kaigsuonan, consistency. Kini nga pulong mga kaigsuonan, usa ka pulong pero tan-aw nato ang epekto niini sa atong mga kinabuhi. Ang usa ka tawo dili siya makabuild og relationship with a woman, dili pud siya makaminyo sa usa ka babae unless there is consistency. Ang lalaki o ang babae, dili sila makapatindog og negosyo unless there is consistency. Kung sa Bisaya pa mga kaigsuunan, ana ang pagkamakanunayon. Ang usa ka tawo, dili siya mahimo nga usa ka professional nga athlete unless there is consistency. You see, kung tanaw nato mga kaigsuonan, kung ang atong makinabuhi makanunayon dinha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios day in and day out, we will never achieve anything sa atong mga kinabuhi. Anyone whoever have built something notable, kini mga inila, anyone who's ever built an empire, whether be a media empire, a business empire, physical empire, they all have in common mga kaigsuunan kanang pagkamakanunayon. They were consistent dinha sa pagpangalagad sa Ginoo. Niini nga kabuntagon, atong tan-awon bisan pa man kining prinsipyo niining pagkamakanunayon sa atong mga kinabuhi. O gato kining hunaw-naon niini nga panahon mga kaigsuonan dinha sa atong mga kasing-kasing. Unsay mahitabo if we were more consistent in our prayer life? Unsay mahitabo kung kita consistent sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo? What would happen if we were more consistent in doing sa pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios, whether nagasangyaw ka ngadto sa mga dili magtotoo or naghatag ka ni atong mga tawo nga nagkinahanglan o katong mga tawo nga less fortunate? What would happen kung kini nga mga butang magapadayon dinha sa atong mga kinabuhi? How would your spiritual life be transformed kung ikaw makanunayon sa imong pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios? Ang imo bang pagtuo mutubo? It certainly would. Ang imo bang level of anointing mo increase ba ni mga kaigsuonan? Most definitely. Ang imo bang gasa be effective in bringing people to Christ? Yes, it would mga kaigsuonan. So unsaon nato nga mamahimo kita nga makanunayon dinha sa atong buhi nga Dios? Adunay upat ka mga keys nga atong isgutan ini nga kabuntagon in building consistency in our work with God. Una mga kaigsuonan is by schedule your time with God. Atong schedule, maghatag kitag time para ngadto sa atong buhi nga Dios. By setting a schedule, creating a routine, unsay imong himuon sa matag adlaw.
what activity nga imong gihimo each and every day. Nakahibalo ka nga mobiyahe ka para sa imong trabaho. Nakahibalo ka nga moadto ka sa gym para mag-exercise. Nakahibalo ka nga ikaw magluto and watch TV. So, kung tanaw nato mga kaigsuonan, nga naman nga dili ta makahimo og time or makahimo tag schedule whereby you know that this time is dedicated to our Lord. So I encourage you to set aside time, 20 minutes, 30 minutes, whatever it is, set aside time where you know to be still and know that God, that He is God. Set aside time nga sa imong kinabuhi, i-open ni imong kasing-kasing nga allowing God sa pag-istorya kanimo, or rather ikaw mamati sa Ginoo o ikaw magapamati kung unsay iyang ipamulong dina kanimo. Tanaw nato ang Daniel chapter 6 verse 10. Nagaingon diri, sa pagkadungog ni Daniel nga gipirmahan na sa hari ang maong balaod, mipauli siya sa iyang balay o gipangablihan niya ang mga bintana nga nagatubang sa Jerusalem. Onya nagluhod siya makatulo sa usa ka adlaw og nagampo og nagpasalamat sa iyang Dios sumala sa nabatasan niya. Daniel had a custom. Si Daniel aduna siya nabatasan, a way of doing things that involve time along with God by praying 3 times a day, mga kaigsuonan. Ang pangutana sa imong kinabuhi, sa atong mga kinabuhi karon, what can you say is your custom? Aduna ba kay nabatasan sa imong kinabuhi being Kristohanon, mga kaigsuonan? Aduna ba kay gihimo nga time along with God like Daniel? Nag-ampo siya tulong ka bisisaw sa adlaw. When we become consistent at setting aside time for the Lord, nga nahibalaan nato mga kaigsuonan nga sa atong paghatag og panahon para sa Ginoo, nga siya ang atong buhi nga Dios makaduol ngani kanato og makikuban ngani kanato og makikommune ngani kanato. Another way, mga kaigsuonan, for you to be more consistent is by making sure nga imong pakanaw ng imong spirito. Feed your spirit, mga kaigsuonan. Jesus said, man shall not live by bread alone. What is, unsa may buti pasabot ni Jesucristo niini, mga kaigsuonan? Ang iyang buti pasabot that physical bread only serve to feed the body. Jesus said, John 6:35, si Jesus mingaw kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi, ang muari kanako dili nagayod gutomon, og ang mutuo kanako dili nagayod uhaon. Kanindot sa pulong sa Ginoo niya kabuntagon, mga kaigsuonan. That means that Jesus can satisfy our deepest need and longing. Di na lamang sa atong buhi nga Dios ang atong katagbawan o bisan pa man ang atong mga pagkinahanglan, our deepest longings, ihatag kini kanato if we were consistent to feed sa atong spirito, mga kaigsuonan. Once you become consistent at seizing the Lord, consistent and feeding your spirit with the bread of life, then you will find that all you could ever want or desire is in Jesus, mga kaigsuonan. Dalaygon ng Ginoo. Jesus is all encompassed, only He can make us hope, mga kaigsuonan. In addition to feeding your spirit with the bread of life, in order to become nga sa atong makinabuhi mapadayunon kita sa pagpangalagan nga to sa atong buhi nga Dios, kinahanglan nga ato pong pakaunon ang atong pagtuo.
Pakaon na nato ang atong pagtuo mga kaigsuonan. The more nga ang imong pagtuo ni tubo, the more real God becomes dinha sa atong mga kinabuhi. Then the more ang imong pagtuo mo tubo mga kaigsuonan, the more apparent, dayag, tataw it is in your life, that in your heart, that you need God. Yes, tinood mga kaigsuonan, nga kung motobo ang atong pagtuo mga kaigsuonan, atong makita nga ang atong buhi nga Dios tinuod siya sa atong mga kinabuhi o nga atong masinatihan sa atong kasing-kasing, that all we need is God sa atong mga kinabuhi, ilaban na niini nga present time nga atong nasinatihan niini nga pandemic. And what this does mga kaigsuonan, kung atong pakanon ng atong pagtuo, it's not only light the fire within you, but fuels the fire sa atong makinabuhi. The more nga motubo ang imong pagtuo, the more you want the Lord. Amen? The more you want the Lord, the more you hunger and chase after Him. Feeding your faith is important. Nga naman mga kaigsuonan, because ang pagtuo mao kini ang makakita sa tanan nga mga imposible. O ang pagtuo mga kaigsuonan, mao pud kini magatudlo kanato nga kinahanglan maglakaw kita sa pagtuo and not by sight sa atong mga kinabuhi. The human eye mga kaigsuonan only sees unsay naa sa tubangan. If there is a disease in your body, your natural eyes will see that disease. It will and feel the pain, but ang pagtuo mga kaigsuonan in the other hand sees the miracle. Nga kung maabot man sa atong mga kinabuhi ang mga balatian mga kaigsuonan, our human eye makakita niini, makapil niini sa mga balatian. And ang atong buhi nga Dios, kung mugro ang atong pagtuo on the other hand, makakita kita sa mga milagro nga ipakita sa Ginoo nga ni kanato. Ang pagtuo mga kaigsuonan, makita ang Ginoo instead of a disease. Labi na nini nga panahonan mga kaigsuonan, usay na pressure na ta, na distress na ta, naguol na ta tungod kay niini nga COVID-19. But praise God nga nagaingon siya nga ang atong pagtuo makita nato ang atong buhi nga Dios nga mao'y magatabang kanato, o makita nato ang iyang kamot nga mao'y magatabang kanato instead of a disease. Ang pagtuo mga kaigsuonan, believe what others call unbelievable. Ang atong pagtuo mga kaigsuonan, believe what others call unbelievable. Pagtuo mga kaigsuonan, makadawat sa mga impossible nga mga butang sa atong mga kinabuhi. I encourage you to feed your faith, because ang pagtuo will defeat every attack that comes in a form of doubt, discouragement, and impossibility. Other thing that help to build your consistency and your relationship with God is to be watchful. Kinahanglan mabinantayon kita mga kaigsuonan, bisan pa man ini nga kapanahonan, kausay dagan ang gibuhat sa kaaway for us nga magunahuna kita nga sa atong makinabuhi wala na kita'y mahimo. Pero praise God, Matthew 24:22 nagingon siya, busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlaw muanhi ang inyong Dios. Kinahanglan, we need to know on what the Lord is coming, the day, or we don't know on what the Lord is coming, the day nor an hour that Jesus Christ will return. So unsa may atong maayo nga motivation sa atong makinabuhi mga kaigsuonan is there to remain
consistent with God than the return of Christ. Nga sa atong mga kinabuhi, pasagdi lang nga nagingon ng pulong sa Ginoo nga mubalik siya. Nga sa atong mga kinabuhi, that we must remain consistent sa atong pagpangalagad nga to sa atong buhi nga Dios. And that time will come that the Lord will rescue us og siya mobalik o kuhaon kita niya. Being watchful, mga kaigsuonan, means that you have one eye in the Bible and you have one eye looking and verifying all the signs that the Bible's telling us. You have one eye in the Bible and you have one eye sa kalibutan looking and verifying of the signs that the Bible telling us, mga kaigsuonan. Nagatanaw kita, bisan pa man ini ang kalibutan, the state of the world, and we are looking of what the Bible is saying regarding this. Nagingon dire, I have found that when akong gibutang sa akong unahuna ang mga warning sa atong buhi nga Dios about the last days, I become more focused on examining my life to ensure I am living in God's will. Mao ba kini ang atong mga kinabuhi niini ang kabuntagon, mga kaigsuonan? Nagapuyo ba kita dinha sa kabubuton sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, mga kaigsuonan? Ato bang gitipigan ng pulong sa Ginoo dinha sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga kanahuna about niining last days? Tungod kay kung ato kining taguan, mga kaigsuonan, we become more focused sa pag-examine sa atong mga kinabuhi to ensure nga kita nagpuyo dinha sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. And finally, mga kaigsuonan, in order to be consistent with God, unsay pinaka-ikalima, pray. Pagampo, pray, and keep praying, mga kaigsuonan. Pangutanon ta mo, naghatag ba mong time sa pagampo ngadto sa atong buhi nga Dios? Naghatag ba tag effort sa pagduol dinha sa atong buhi nga Dios? Consistent ba ta sa atong pagampo ngadto sa atong buhi nga Dios? Consistency in prayer will bring you closer to Jesus and help you to walk in victory, mga kaigsuonan. Tungod kay ang atong himuon lamang, mga kaigsuonan, sa atong mga kinabuhi, magampo kita, pray and keep praying. Tungod kay mao kini atong hinagiban nga maatubang kita niini ang kalibutan, nga malig-on kita tungod kay ang atong kinabuhi kanunay nagaduol dinha og nagagunit bisan pa man sa promise sa Ginoo nga ni sa atong mga kinabuhi. When you make prayer in regular practice, mga kaigsuonan, you make communicating with God in a regular practice. Mo ti pasabot, mga kaigsuonan, kung sa imong kinabuhi ginahimo nimo nagi kay regular nga practice sa pagduol sa Ginoo pinagi sa pagampo, imo pong gihimo nga kanunay po ka nakicommunicate sa atong buhi nga Dios in a regular practice sa atong mga kinabuhi. And you have to be more intentional about your prayer life. Amen? Kinahanglan kitang tanan ang atong pagduol sa Ginoo pinaagi sa pagampo, kinahanglan nga intentional kita sa atong prayer life in order for us nga magayan kita sa Ginoo o ang Ginoo moduol kanato og motabang kanato and let us iya katang iisa. Gikan niini nga mga kagulanan, mga kahadlok niini nga kalibutan, mga kaigsuonan. In order nga kita mapadayonon sa atong pangalagan ngadto sa atong buhi nga Dios, akong napamatud-an, akong nakaplagan that you start small. What you love, mga kaigsuonan. Unsa may mong gihigugma, will change you because your heart is renewed. Your passion and desires will change and be aligned to all
that is pleasing to God, mga kaigsuonan. So strive, paningkamot, to be more consistent sa atong pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. In conclusion, mga kaigsuonan, ang kalibutan kanunay nga gistoryahan kining batasan, habit. Kay kining batasan, mga kaigsuonan, kung naani sa imong kinabuhi, mga anak ni. Usay ang batasan harmless sometimes. But usay ang batasan, mga kaigsuonan, mao kini mao'y magdala kanimo ngadto sa mga kakuyaw sa imong kinabuhi. Bisan pa man mga aksidente, mga kaigsuonan, nga may tabo kanimo tungod niining mga batasan nga naa sa atong mga kinabuhi. The truth is, habits can reveal important things about our lives. Ang atong batasan, mga kaigsuonan, mao kini mo padayag kanato sa mga importante nga mga butang sa atong mga kinabuhi. Ang atong batasan, mga kaigsuonan, reflect our thoughts. Ang atong batasan, mga kaigsuonan, reflect our priorities. Our habits reflect with our hearts are with God. Tanaw na ko nato. Unsa kuno ang atong paggamit sa atong time, mga kaigsuonan, kung unsay atong gihimo sa atong mga kinabuhi, dina sa oras sa atong mga kinabuhi, mao kini ang nagpadayag what we value. Kung unsa kuno gihimo nimo sa imong kinabuhi, mao kini magpadayag kung unsa imong gibalyo sa imong kinabuhi, which reflects where we get our identity kanang atong gihimo sa matag adlaw. After niini, mga kaigsuonan, after core, habits are formed when you perform an action so open that it become a part of you, mga kaigsuonan. Of course, mga kaigsuonan, there are healthy habits and there are unhealthy habits, mga kaigsuonan. Naay healthy habits, naay unhealthy habits. Our habit are just something we do sa atong mga kinabuhi. There are just another parts of our daily routine sa atong mga kinabuhi. Our habits, mao kini ang mag-usab kanato the way we live our lives. Ang atong pamatasan, mga kaigsuonan. Unfortunately, it is not always easy to change your habits, our habits, mga kaigsuonan. So unsaon man nato ni? So how we go about this hard process, mga kaigsuonan? Nga ang atong mga kinabuhi, ang atong mga pamatasan, ma-inline kini dinha sa presensya sa atong buhi nga Dios, nga makita dinha kanato, mupadayag dinha kanato kung unsa kita kapatinudanon sa pagpangalagan ngadto sa atong buhi nga Dios. Una, mga kaigsuonan, we need to hand it over to God. Ato kining isadmitan ngadto sa atong buhi nga Dios. Kanang atong mga pamatasan, mga kaigsuonan. Boy, no? Di naman nimo isadmitan ang imong batasan nga maayo, tungod kay naghimo naman sa kabubuton sa Ginoo. Your bad habits, mga kaigsuonan, imo nang isadmitar ngadto sa atong buhi nga Dios para tabangan kaniya. He gives us the strength to let go of our bad habits. Tabangan kita sa Ginoo. Nga kuno unsa maning mga bad habits nga usay, mga kaigsuonan, mas taas pa ta sa taas ang atong panahon sa pagtanaw sa TV, sa paghimo pagtanaw sa atong mga gadget. Usay, di na ta kayo balo nga taas na day atong time, pero ang atong pagdol sa Ginoo pinaagi sa pagampo, usahay moingon na ta nga 15 minutes sa 5 minutes sa kay kapoy man magampo. Pero kung nata sa atong mga gadget, wala, makabdan usahay og 5 hours, 6 hours nga naata sa atong mga gadget.
Submitar na sa Ginoo mga kaigsuonan. Your bad habits, submitar sa Ginoo para tabangan kaniya. Nga sa imong kinabuhi, mahimo nga ang imong kaugalingon that even your habits mainline sa presensya sa atong buhi nga Dios. And the courage to take up new ones, and slowly but surely mga kaigsuonan, those new habits will become like second nature dinha sa atong mga kinabuhi. So, guniti ang pagtuo mga kaigsuonan. Takes patience. But, kung tanaw nato mga kaigsuonan, our God can change us, will give us that good habits sa atong new habits sa atong mga kinabuhi, and ang atong mga kinabuhi ma-change ang atong trajectory sa atong mga kinabuhi forever. Kung atong isadmitar ka na ngadto sa atong buhi nga Dios. So let God interbeing in your life mga kaigsuonan. Let them roll out the unhealthy habits and replace them ni anang bago nga pabatasan that drew you closer to Jesus mga kaigsuonan. Sa katapusan, let God change your habit and He will change your life mga kaigsuonan. Dalaygon ang Ginoo nini nga kabuntagon nga sa atong mga kinabuhi, if we were consistent sa pagpangalagad nga to sa atong binga Diyos, o na mga kaigsuonan, o sa gani gingon, schedule your time with God. Ikaduha, feed your spirit. Ikatulo, feed your faith. Ikaupat, be watchful. Ikalima, pray. Dool sa Ginoo, pinaagi sa pagampo. Dalaygon, magmao ng mga Diyos, dagang salamat sa imong mga pulong nini nga kabuntagon, nga samtang nagapamati kami niini o God, ikaw naga-remind ka namo nga ang among mga kinabuhi mahimo nga mapadayunon sa pagpangalagad din na kanimo. And thank you, God, for helping us. Nga bisan pa man sa among mga pamatasan towards sa among pagpangalagad din na kanimo, that you will help us, O God. Guide us. Nga bisan pa man taliwala nini nga pandemic, thank you, Lord, nga ikaw kayo nga mong Ginoo nga may magiya ka namo, magauban ka namo. Pasalamatan ka namo, pasidungkan ka namo nini nga kabuntagon sa pangalan sa mga luwas. Amen and amen.